Hello pong muli sa ating mga kababayan, lalo na ho sa ating mga pinaglilingkurang Marinduqueños, wherever you are, sa loob at labas ng bansa. Ito pa rin po ang inyong Vice-Gobernador dito sa Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles, magbibigay ng konting update sa inyo sa naging kaganapan sa aming 56th regular session ngayong araw na ito, September 29, 2023. Medyo marami hong mga Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding na kung saan ay binigyan namin ng authority ang ating governor upang magrepresenta sa ating provincial government to enter into those Memorandum of Agreements on various initiatives and programs. Isa na nga po dito ay yung Memorandum of Agreement kung saan binigyan namin ng authority ang ating governor to sign and enter into that MOA between the provincial government of Marinduque and DENR represented by Regional Director Jo Amiel Salino. Ito po ay regarding sa installation ng preliminary disinfection and storage facility in the Marinduque Provincial Hospital. Malaking bagay po ito sa aming lalawigan, sa aming hospital, lalo na po sa pag-handle namin properly at pag-manage namin properly ng mga waste na may mga infectious waste. So, ito hong storage facility na ito, disinfection and storage facility na ito na ibibigay ng DENR sa ating Marinduque Provincial Hospital will be a great help. Isa pa ho ay ang Memorandum of Agreement naman sa pagitan ng Provincial Government of Marinduque at Department of Agriculture. Binigyan ho namin ng authority si Governor Presby Velasco para mag-enter into that Memorandum of Agreement on behalf of the provincial government. Ito naman po ay hinggil sa ibibigay or sa nais nating i-avail na recirculating grain dryer stationary type 60. Isa hong equipment na pwedeng gamitin para sa mga corn and palay na pagdadry. So, ito ay malaking bagay din sa aming lalawigan. At meron din hong Memorandum of Agreement sa pagitan naman ng Marinduque Provincial Government at ng Professional Regulation Commission kung saan inauthorize namin ang ating Governor Presby to represent the provincial government dito sa agreement na ito with PRC represented by Director Reynaldo Agkawili. Ito po ay upang mai-release at mai-issue ang mga certificates of registrations sa mga professionals na nakatira at nagtatrabaho dito sa lalawigan ng Marinduque sa pamamagitan ng LMD Peso. Malaking bagay po ito sapagkat yung aming mga professionals na kailangang mag-renew ng lisensya sa PRC ay hindi na kailangang lumuwas pa ng Maynila to do this. So yun ho, mahalagang mga Memorandum of Agreement. At pagkatapos nun ay inaprubahan din ho namin ang ilang resolution kung saan dineklara ng Sangguniang Panlalawigan na valid, operative, and within the authority of respective Sangguniang Bayan to enact yun hong ilang mga ordinansa na itinaas ng mga Sangguniang Bayan sa amin para reviewin. Kasama na nga po dito, ito hong ordinance ng Bayan ng Buena Vista number 287 series of 2023 kung saan inamyenda nila through an additional provision yung pong kanilang ordinance establishing lactation station sa kanilang bayan. Yun ho, inaprubahan na po namin yun or dineclare namin to be within their authority and power to enact. Maliban po doon ay meron hong mga supplemental appropriation na aming inaprubahan. Ito ho ay yung mga ni-request na mga dagdag pondo ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan na nangailangan ng additional funds to augment their funding. Kasama na po dito ay naaprubahan ang request for 870,000 pesos na additional appropriation para sa Treasurer's Office, 2 million
pesos para sa Provincial Nutrition Office, 368,100 pesos para sa establishment ng multi-species bamboo nursery and plantation sa amin hong lalawigan, 300,000 pesos para sa dagdag pondo ng PPDO, 155,300 pesos para naman ho sa Provincial Warden Office, 520,000 pesos para ho sa Office of the Provincial Governor, para sa Legislative Awards, and at the same time ay 845,000 pesos para naman po sa Provincial Veterinary. Gayon din ho ay may mga resolution ho na naaprubahan din, kagaya ng appropriation of 600,000 pesos para naman sa insurance expenses accounts under sa Provincial General Service Office, at gayon din isang resolution nagki-create ng special health and depository account sa Land Bank of the Philippines under the Special Health Fund in compliance with COA Circular 2023-003 dated June 14, 2023. Gayon din ho, meron hong idineklara na mga municipal ordinance to be valid and operative and within the authority of the said LGU to enact. Kasama po dito, yun hong, maliban po dun sa binanggit ko kanina, ay yun hong municipal ordinance ng bayan ng Buena Vista, nagko-contain ng supplemental budget number 1. Medyo okay na ho yan sa Sangguniang Panlalawigan. Also, yung appropriation ordinance number 1, series of 2022, na nagpo-provide ng supplemental budget naman ng Municipality of Torrijos. Ito po ay dineclare din na valid, operative, and within the authority of Torrijos and Buena Vista to enact. So, ilan ho yun sa mga naaprubahan namin. Medyo mahaba-haba po ang mga naging discussion. So, ilan lamang po yan sa naaprubahan natin sa session na ito. Marami hong mga items ang inirefer pa rin sa committees para mapag-aralan pa ng maayos at makapag-rekomenda ng maayos ang mga different committees. Kaya po, abangan po natin ang mga susunod na pag-uusapan ng Sangguniang Panlalawigan base sa findings and recommendations ng mga iba't ibang komite on various items referred to them. Muli po, ito ang inyong Vice Gobernador Lynn Angeles, dito po sa lalawigan ng Marinduque, nagsasabing, enjoy lang po tayo, ingat-ingat, and stay healthy and beautiful, especially this weekend. Happy weekend po!